Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon o opinion ngayon itong post ni Senator-elect Ping Lacson. Tungkol ito sa dumaraming kandidato na nag-aagawan kung sino magiging Senate President. So ito post niya. Senate Presidency. Once there was one. Then there were two. Now, there are three. Upon the entry of Senator Marcos, each one claiming, hoping they have the numbers, disinformation and all. Only one must be telling the truth, which will present itself when the 20th Congress opens on July 28. Next, sabi niya, will the impeachment trial cross over? Ayun, tatanong. So, dumarami na nga ang labanan, ang naglalaban-laban. Tatlo na sila. Kasi, may official statement si Senator Amy kahapon na sabi niya, may mga lumalapit sa kanya na hinihimok siya na kakandidato bilang Senate President. So, si Senator Escudero, klaro na gusto niyang manatili. Nagpahayag na rin si Senator Tito Soto na gusto rin niya basta botohan siya ng kanyang yung majority. So, it's up to the majority. So, ito na ngayon. Madugong labanan. Hindi naman madugong bloodbath. Yung ano lang talaga, gapangan. Okay, so ito, na-attract ako dito sa sinasabi ni post ni Senator Lacson na each one claiming, hoping they have the numbers, disinformation and all. So kasama na yan siguro sa para mahikayat nila ang kapwa nila na senador na boboto sa kanila. So, ating himay-himayin sino sa kanilang tatlo ang nababagay na maging Senate President. Dapat ang Senate President o yung Senado as an institution is independent. Yung hindi siya nadidiktahan, yung merong yung independence. Kasi kung madidiktahan ng powers that be, what's the use of having a Senate? Kasi last bastion of democracy ang Senado. Tignan nyo yung nangyari nung kudita nila kay Senator Miguel Zubiri. Sabi niya, naipit ako sa bangayan ng Marcos and Duterte. Hindi ko nasunod ang powers that be, kaya sinisante ako. And marami ang pumuri kay Senator Zubiri sa kanyang paninindigan, yung talagang independence ng Senado na panindigan niya, na hindi siya nadidiktahan. So, bilib ako kay Senator Juan Miguel Zubiri. Ngayon, sino kaya ang magiging independent na Senate President na hindi madidiktahan? Ano sa tingin nyo? Ang incumbent ngayon, Senator Escudero, meron ba siyang independence? Hindi ba siya madidiktahan ng powers that be? Kaya i-comment nyo. Kung ako ang inyong tatanungin, opinion ko lang ito, alanganin ako. Kasi yung nangyari, yung na-cite in contempt na Ambassador Marcos Lacanilao, pinasok na sa kulungan, mamaya inalabas. Then, wala lang, pinalabas, then later on, kinulong 2 araw lang. So, ako,
hindi ako maligaya sa ganong nangyari. Sa kay Senator Soto naman, may independence kaya? Nung dati, ayos ako. Wala akong masabi kay Senator Soto. Believe ako. Kaya lang, ang problema ngayon, dahil nakipag-alyansa siya sa Malacanang. Nanalo siya under ng administrasyon. Kung siya ang mananalo na Senate President, ano sa tingin nyo? Independent siya o alanganin? Again, to me, my opinion is alanganin siya na maging independent. Kasi nga, yun na, may tie-up siya sa administrasyon, nanalo siya, member ng alyansa. So, dito naman kay Senator Amy, qualifications-wise, okay siya. Kung independence, yung hindi siya madidiktahan, yes. Kasi kayang-kaya niyang banggahin kahit sino. Pati nga kapatid niya, binabangga niya na. Kaya, to me, pwede kung independence lang ang basihan, pwede siya. Kaya lang, may problema. Marcos pa rin siya. Marcos ang Pangulo, nasa palasyo. Romualdez ang nasa Kamara, pinsan nila. Tapos siya, Marcos, nasa Senado. Di parang isang pamilya na lang ang nagdadala sa Pilipinas. Judiciary na lang din nila hawak. Kaya yun ang disadvantage ni Senator Amy Marcos. So, sino ang pinaka-the best? Kung may numbers. To me, pinaka-the best sana si Senator Marcoleta dahil baguhan siya, kaya lang, eksperyensado na sa batas. Batikang abogado, matagal experience niya sa Kamara. Ang aking choice sa Senate President ay si Senator Rodante Marcoleta. But, I'm not sure sa numbers game na yan kung sino ang makakuha ng majority 13. Ang prediction ko nito ang most likely na makakuha kung mag-merge itong Duterte and Villar Black, siyam na sila. Itong grupo ni Senator Juan Miguel Zubiri, may mga grupo rin siya. Kung makipag-tie up sa grupo ni Senator Amy, ayun, may numbers na sila, maka-13. Kaya sila na ang bahalang mamili kung sino ang kanilang maging Senate President. So, matatalo si Senator Escudero at Senator Tito Soto once na nag-merge ang grupo ni Senator Zubiri. Yung Magic 7 niya noon, nandyan pa sila. 5 na lang ata niya sila ngayon or 4. Makipag-tie up sa grupo ni Senator Amy at sa Duterte Black. Ayan, sila ang mamimili ng karapat-dapat na maging Senate President.